Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo. O guys, let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Sabwatan sa katiwalian sa loob ng NBP nila Bucor Chief General Gregorio Katapang at Jail Superintendent Angeli Bautista, bistado nga sa pagdinig sa Kongreso. Ayon pa kay General Bantag, magtiwala ka na Sa tingin ko lang mga kaibigan na, ito para sa akin lang, may kinalaman din talaga, parang may kinalaman din si Katapang sa loob ng mga kaibigan, ng bilibid sa mga kaguluhang nangyayari doon o anomalya. Yun ay para sa akin lang mga kaibigan, yun ay tingin ko lang Pero nasa inyo pa rin mga kaibigan kung ano yung nakikita nyo sa kanila, kung ano man yung nararamdaman nyo, ano man yung may komento nyo sa kanila, respeto pa rin yun mga kaibigan. Yun ay para sa akin lang naman. Sa tingin ko lang mga kaibigan, parang ganun na nga, may pagkakasabwatan yung dalawa, si Angelina Bautista at Katapang. sa ahas, wag lang kay Katapang at Bautista. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, sa naging pagdinig sa Kongreso, naging bistado nga ang sabwatan ng samut-saring katiwalian ni Bucor Chief General Gregorio Katapang at Jail Superintendent Angeline Bautista sa loob ng National Bilibid Prison. Kaya naman kwenestyon ng mga kongresista ang sobrang bilis ng promosyon ni Bautista na mula sa casual employee ay tumalon ito bilang jail superintendent sa loob lamang ng 4 na taon at naging head pa ito ng Correctional Institute for Women. Matatandaang isiniwalat noon ng natanggal na Bucor Chief na si General Bantag na magpartner sa pagnanakaw di umano na sina General Katapang at Angeline Bautista. Dagdag pa ni General Bantag, magtiwala ka na sa ahas, wag lang sa dalawa. Lalo na kay Bautista dahil kahit anong alaga mo sa kanya ay ilalaglag ka nito sa huli. Milyones din umano ang nakulimbat nila kay Janet Napoles at mga drug lords sa loob ng bilibid. Dismayado ang mga netizen kay General Katapang dahil puro kapalpakan ang pamamalakad sa loob ng bilibid. At dagdag pa dito ang pagpayag nito na maitayo ulit ang mga kubol ng mga drug lords sa bilibid na mala hotel na nooy pinagiba ni General Bantag. Aminado din itong si General Katapang na may kubol din si Ampatuan sa loob at tila bumabalik nga raw ang sarap ng buhay noon gaya ng isiniwalat ni Herbert Colanco. Pero mas masarap ata ngayon gaya ng ibinulgar ni Congressman Dan Fernandez ang mga request ng mga PDL sa bilibid, at ito ay isang set ng bilyaran, 2 set ng videoke, 1 set ng mahjong table at 1 unit ng speaker. At ang lahat ng mga ito ay nakapirma mismo si Superintendent Angeline Bautista. At ayon pa kay General Bantag, ngayon nakikita ninyo ang ginagawa sa Bucor, ginagago na niya ang Bucor sa pamamagitan ng paglagay ng mga taong suspendido noon ng mga ombudsman, chief, etc. At itong isang inspector retired na Bautista. Tinanong din ni Congressman Acop itong si General Katapang na aware ba ito sa bayad tapon, bayad iwan, na ito'y kultura na sa loob ng bilibid, ng ibig sabihin na kapag ayaw na di umano ng isang PDL na itapon sa kolonyal o di kaya sa Building 14, magbabayad ang naturang inmate sa superintendent sa kanyang opisina ng 5,000 pesos. Depende ito sa status ng PDL. Pero mas mahal ang bayad sa isang Chinese drug lord na kung may ipatapon siya na Filipino PDL na nag-istapa sa kanya sa droga na 200,000 pesos pataas, at inutusan ni Congressman Acorda
si General Katapang na tingnan niya ito kung nangyayari pa ba sa loob ng bilibid. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay di mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat ang mga high profile hindi inilagay sa bilibid, ina-isolate sila sa isang exclusive na kulungan sa krame na walang special treatment sa kanila. Naka-CCTV ang kwarto nila nga pwedeng ipama-check ng Congress, Senate o DOJ anytime. Mr. PBBM, please open your eyes and your ear and see what's happening in the DOJ and Bucor. It's getting worse than good. I believe it is about time to change those people in the DOJ and Bucor. Opo, balik droga na naman ang bilibid. Alam na natin. Nakakadismay ang mga kaibigan, ano. Kumbaga yung pinaghirapan ni Tatay Digong tapos ngayon mababaliwala lang dahil lang sa kanila. Bumabalik na naman yung mga nangyari kay Dilima, mga kaibigan. Ang pangit lang isipin, mga kaibigan, ano. Talaga ng kalakaran ng mga namumuno dyan. Sana i-contempt nyo na po ang mga sinungaling na yan. Napakasabaw ng mga paliwanag, halatang halata. Sana sa kanilang pamilya tumama ng karma soon. History na yan ang pangalan ng tao na yan. Kung paano nasira ang pangalan, dadalhin na yan ng kanyang mga anak at kaapo-apuhan. Wow, palakpakan natin. So Katapang, napakahusay, mag-resign ka na. Nakakahiya sa Pilipinas. Hashtag PBBM. Paki-aksyonan na po ito. Binabaon ka sa kahihiyan from Rimulya at sa lahat ng kasabwat ito. Must be resign, nakakahiya. Nako, alam na natin pag mahirap ba magkukulong at nag-request ilipat, pagbibigyan ba nila? Di ba hindi? Kasi walang pera na panglagay. Kaya ang batas ng Pilipinas, kaya bilhin ng mga mamayayamang nakakulong. Dati bilib ako sa Katapang na ito. Di pa natagalan na silaw na din ang hype na ito ng pera. Nakiparty pa pala ito sa mga inmates. Siyempre pag naimbitahan may bayad, pag nagpatayo ng kubol may suhol. Pag bagong lipat nagkakapera, so ibig sabihin mas mayaman pa ito kay Bantag. Si Bantag, Red Horse lang ang pinagkakakitaan, ikaw Katapang bago ka palang nagkamal ka na agad ng sobrang laki ng pera. Kahit matanggal ka na at walang ibayad sa serbisyo mo, malaki pa din ang pera mo. And go! Yes, sir. Okay. There were also 2 Chinese drug lords doon sa Leyte Regional Prison, tama? Si Wong Menping and Chen Tizang. Yes, sir. Yeah. What is their status now? Sir, as far as I remember, during that time, sir, I initiated and recommended for the immediate transfer to other penal farms, sir, for security reason. For? For security reasons, sir. Okay. There's a report here that these drug lords were close friends of yours. Is that true? Sir, come again, sir. Sorry po. Meron pong report na itong mga drug lords na ito ay malapit po sa inyo. No, sir, it's not. It's not true, sir. No, that's not true. Do you know a certain lady guard, Daisy Castillote? Yes, sir. Yes. What is her present status? She is now the current CIW superintendent. And she was working with you sa Leyte, Bilibid Prison? During that time, sir, she's from Leyte, sir. Yes. Doon siya nag-aaral ng Bachelor of Laws. Yes, sir. Yeah. Okay. Naambus ka, Delaro, di ba? Yes, sir. While in transit, going to Tacloban Airport. Yes, sir. When about to attend our change of command, sir, the Sablayan. I was designated as the regional superintendent of Sablayan Prison and Penal Farm during that time, sir. Yeah. Apparently, you survived that dahil nandito ka, di ba? Opo. But 3 of your personnel were killed. Yes, sir. Ano kaya ang dahilan? Bakit inambush ka? Sir, I have initiated the immediate 7 PDLs, high-risk and high-profile PDLs, whose sentences are all drug-related cases and considered drug lord during that time. I have initiated and recommended their immediate transfer to other prison and penal farms, sir. Subject intelligence report submitted to the NBI. Nakalagay dito yung pangalan ng NBI director. Hindi ko na lang babanggitin. Kasi naka-forward sa akin. It's dated 20 May 2023. Please be informed that illegal drug activities inside maximum security compound of NBP is rampant. This has been happening
since retired BJMP Captain Angelina Bautista was designated as MVP Superintendent. On the outset of the latter's assumed position, Bautista installed female-dominated Bucor Commission officers and female rookie NCOs to take charge with the security and custodial operation inside the maximum security compound, as if the operational concept of the facility is similar with the Corrections Institute for Women. Bautista likewise ordered the removal of Special Patrol Unit or Elite Reaction Team, which is tasked to conduct searching operations against all kinds of illegal contrabands, patrol, and arrest PDL violators. She instead required the presence of Bucor SWAT inside the said compound, but with no authority to search and seize illegal contrabands. As a result, the unlikely female-dominated facility with no special unit to counteract against illegal activities gave confidence to illegal drug peddlers of PDLs inside the compound. On 29 April 2023, a recorded video of Dorm 2B Mayor PDL Koykoy Miranda confidently selling illegal drugs to his fellow PDL. Also, a picture of a purchased undetermined quantity of Kush, that's the hybrid marijuana, and Shabu from PDL Miranda on 27 April 2023. Based on the reliable information obtained, PDL Jomar Macalansag, commander of Commando Gang, and his assistant commander are both illegal drug distributor. A ranking Bucor official presented a detailed intelligence information to the Bucor higher office, hopeful for an immediate searching operation and to subject the PDLs involved for drug tests and sanctions. Instead, Bautista conducted the meeting with all gang commanders and alarmed PDL Macalansag that they are being reported for selling illegal drugs. After which, Macalansag called for a meeting with all of his gang members and informed them of what Bautista told him. Up to this date, the involved PDLs are still in maximum security compound and still holding the positions as they were subjected for searching operations, drug tests, and sanctions. At ito na nga mga kapanig, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.